Ay, hindi ko pa ako alam. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pangungunahan po tayo ni Ate Lisa sa opening prayer. Manalangin tayo. Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. Hindi sapat kung ano man ang meron kami, dahil ikaw ang nagmamahan ng lahat ng ito. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Kabaitan, kabutihan, katapatan, at higit sa lahat sa iyong pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa pag-gabay mo sa amin, sa bawat oras, sa bawat minuto o segundo sa aming buhay, na hindi kami napapahamak sa anumang kapahamakan. Sa pangkong ito, nandito kami sa bahay ni Ate Lenny upang pag-aralan ang iyong mga salita, ang salita ng katotohanan na nagbibigay gabay sa amin upang kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa lahat. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay. So, sino nakakatanda ng Martes na pinag-usapan natin? Martes, pinag-aralan natin at Biyernes. Yung dalawa exempted eh. Itong dalawa, Ano, pastor yan? October 21 yun? nung Martes. Ano mo man Martes? Oh, yung kuha na lang, yung sinyas ko. Madali matandaan. Ano ba yung, diba? Ate Lisa, yung kamay. Diba? Sabi na. Napansin ni Ate Lenny, hindi pantay-pantay. Ibig sabihin, ang lahat ng tao hindi magkapareho ng ugali. Hindi pare-pareho. No? Huwag mong hanapin yung ugali ko sa iba. Nakuha niyo? At huwag nyo rin hanapin. Kasi minsan, bakit ganon? Mabait si Kuya Tom. Halimbawa, yung asawa mo, mabait. Bakit naman yung isang kung sino may asawa napakasungit? Magkakaiba kasi. Di ba? Okay. Pangalawa, yung Friday. Ano ating topic? Nakalimutan. O, di ba sa daliri uli? Sa daliri uli. Ano yung kuwan? Ate Lisa? Sa daliri uli. Yung hindi magkapareho. Kahit ilang bilyon na ang tao. Watak-watak. Hindi. Ang tamart. Ang ramban. Ang tamart. Walang kapareho yan. Kahit ilang bilyon na tayong tao. No? Kaya ginagamit nga yan ng mayayaman na mabubuksan lang ang kahadiyero sa kamay niya. Fingerprint. Yeah. Dahil hindi yung iba gaganon, hindi mabubuksan. O, di ba? So, ang ibig sabihin, no? Gano'n na naman, hindi para-pareho. Pero para magkaisa tayo, para magkaisa, Ate Lisa, ano ang dapat gawin? Pinag-aralan natin yan. Para magkaisa, dahil hindi nga tayo para-pareho. Ito ang paningin kay Jesus. Yes! Very good. Ayan yung ating pinag-level 12. Yes, very good. So, pag sabi kasi, ito natin paningin kay Hesus Kristo, ibig sabihin, sa loob ng church o saan ka man, dapat si Kristo, Christ-centered tayo. Inuulit ko yan, diba? Alam nyo na yan, Christ-centered. So, gaganahan ka magsimba na magsimba kasi ang nakikita mo sa loob ng simbahan, si Kristo. Bagamat invisible. Yung nasa kuwan mo lang, sa faith, nasa paniniwala mo. Kaya ako magsisimba dahil kay Lord. Hindi dahil kay pastor, ha? Kasi pag dahil kay pastor, ang tawag dyan, ano? Pastor Center. Very good. Very good. Pastor-centered, hindi Christ-centered. Oh, lalo na yung may nahulog pong panyo. Lalo na yung sasabihin ganito, ay, gusto ko kay Pastor Jet, ayaw ko kay Pastor San Miguel. Ano ang tawag dyan? Pastor-centered. So, ay, hindi ako magsisimba sa linggo kasi ang speaker, si Pastor San Miguel. Ayaw ko dyan, masungit yan, matapang yan. Di ba?
O ano ang tawag doon? Pastor. Pastor-centered. Nililiwanag ko lang ha. Kaya kung lahat tayo sa church natin, ilan-ilan lang naman tayo. 30, 40, 50. Minsan lang naging 60 yung may na-invite na si pastor doon. 60 tayo noon. Kasi 7 sila eh. Kailan sila pabalik, Pastor? Wala pa. Wala. Gusto ko pa nga, sabi ko nga eh. Masaya. Once a month. Oo. Bibigyan ko sila ng 2,000. Once a month. Once a month, ayaw. Kumusta naman yung offer ko sa anak mo? Once a month, tig 1,000 sila, 2,000 din. Sabi niya nga po sabi ko, gusto mo, sabi ni Pastor, gano'n, tutugtog kayo. Gusto mo man sa linggo eh. Oo mo pera. Ano daw? Sabi niya, gusto mo mami sa linggo daw. Tutugtog ko, ay mo pera. Hindi, wag. Hindi na ko lang po. Tawa Wag, siya eh. kailangan natin yan eh. Kailangan natin. Pero wag natin pilitin. Kasi ayaw ko naman mag-proselyting eh. Kasi po, third week na ng month, wala yata silang dito. Tugtog. Wala nga. May Every ibang third. nandaan. Yun. Hindi pag-usapan namin. Every third month. Kaya lang, 500 lang. Diba? Tama, pwede yun. 500, 1,000 pa rin. Kaya lang, pra-practicein niya yung worship team natin. Pag Sabado. Sabado, pra-practicein, kinabukasan, Kasi yung kakanta. kanta. Pwede. Para sa bansa. Yun lang naman, ang inalis ko lang naman yung sa taas eh. Kasi alam mo na, may masungit. Pero okay naman, karapatan niya yun eh. Kasi, Oo, tsaka pangit eh, may nakakaawa talaga yung So, okay. Si Pastor kasi. Okay, saka na yan. O, ganito na. Aalisin ko na doon sa topic natin. Naunawaan natin. Nahabol nyo, naunawaan nyo na Christ-centered lang pag pupunta sa church. Magkakaroon tayo ng unity. Magkakaisa tayo. Christ. Hindi kayo matitisod sa akin. Hindi kayo matitisod kung kanino. Okay. So, pakibasa po, Ate Lisa, ang iyong assignment. 33, ay 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay, madaling basahin. Explain it. Paki-explain, ano ba ang naunawaan mo dyan? Kasi pinapractice ko na kayo. Kasi ako, 1 taon na at 4 na buwan ditong nagtuturo, nagba-Bible study. Ang sabi nga ni Kuya Jeff, ni Pastor Kuya Jeff, dapat nang nagtuturo na kayo. Tama naman si Kuya Jeff eh. Paki-explain ka. Ate Lisa, ano ang naunawaan mo sa binasa mo? The truth shall set you free, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang sabi po, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ibig sabihin, dati tayo ay alitin ng kasalanan. Slave tayo, alitin ng kasalanan. Hindi tayo malaya. Nung wala tayong Kristo, ano tayo? Alitin ng kasalanan, di ba? Nakakagawa tayo maya-maya. Pero, thank God, nung tumanggap na kayo sa Panginoon, kinilala ninyong makasalanan kayo, pinagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, humingi kayo ng tawad sa Diyos, at higit sa lahat, tinanggap nyo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay. Pakibasa nga. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay. Ano daw si Kristo? Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Ano sa English ng katotohanan? The truth. The truth. Diba? The truth shall set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.
O dahil kinilala mong makasalanan ka, di ba? Pinagsisihan mo itong mga kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Kanya at higit sa lahat tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa makatuwid, nasa iyo na ang katotohanan, si Kristo. Si Kristo ang katotohanan, no? So, hindi ka na slave. Hindi ka na alipin. Kasi dati nung wala tayong Kristo, alipin tayo. Yung testimony mo, di ba, Ate Lisa? Nung wala kang Kristo, ganon ang ginagawa mo hanggang iniwang ka na ng mga mahal mo sa buhay. Pero nung makakilala ka, sabi mo, ang gaan-gaan na ng katawan ko, masayang-masaya ka na at unti-unti nang nagbabalikan. Di ba? So, kasi nasa iyo na si Kristo. Yung katotohanan. Kaya, naging malaya ka na dahil sa katotohanan. Ako, example ko, dati nung wala akong Kristo, ako na lang, huwag na akong magtuturo. Di ba? Alak, babae, sugal, basagulero, lahat nasa akin yan. Ibig sabihin, alipin ako ng kasalanan, ng mga ginagawa ko. Paulit-ulit kong ginagawa yan, iinom ako, pag nalalasing ako, trouble. O, di ba? Grabe, kasi wala akong Kristo. Wala ako sa katotohanan. Nakukuha ba? Buti hindi napagod si Lisa sa inyo. Matatag. Maingat ako. hindi ako nahalata. Pero sa akin, nangyari yung asawa ko. Hmm. Sakay ako ng taxi. Tinundan niyo, tinundan. Pagdating doon sa apartment may nagtatadyakan ko silang lahat. Nahuli niya. Huli ko, may nag-tip sa akin hindi na nagpunta rito Akalain mo yung taxi, mag-iba-iba yung pintuan. Wow. Yung bata ka pa nung Ay, pagdating Talaga? dito, pagdating dito, hindi gano'n yung uso yung mga estante na mga ano. Tumba lahat siya, pati mga bote. Pag wala ka, Yung mga kapitbahay, mga takot. Kita nyo? May baril yan, ha? Ito baril, patayin mo ako. Ba't mo gagawin? Ba? At saka ang sinabi ko sa kanya, ginawa mo yan? Ano yung gawin niya? Sinabi ko lang naman. ganyan. Takutan ha? Kaya nung alam niyo, Pastor, mahirap ang naging patid ko, dalawa katulong ko, yung mga bata. May nag-aalaga, may hindi niya ako pwedeng iwan eh. Araw-araw kasama ako sa opisina. Araw-araw yan, hindi niya ako iniiwan. Takot siya eh. Pero tinilalang mabuting dito yan. Kilala yan. Oo. Matapang talaga to. Ginawa mo? So tumino. Hindi na umulit. Aba. May binantaan din siya ng mga kapatid kong lalaki. Oo. Lalo na yung polis. Tuloy mo. Sabi niya yung ginagawa. Takot talaga siya sa akin. Oo. Talagang Takot si Ay, Andres. hindi ako aalis dito kasi eto mga anak ko. Hindi mo pwedeng din ang ano mo. Magsama kayo. Sabi niya dyan. Titignan ko. Pag alis mo, hindi niya na ako iniiwan. Takot. Hindi niya na ako iniiwan kung ilang buwan. yun. Sinasama ka na. Sabi ko, sige na, umalis ka na. Hindi na ako gagawa ng ano, napatawag ako. Hindi pa rin ako iniiwan. Oo, hindi talaga ako iniiwan. Kita nyo? Mabuti na lang ako maingat. Pastor. Hindi ako nahuli. Yun, hindi ko rin mahuhuli kung hindi may nagpunta Kung dito. walang nagsumbong. Nagsumbong. Paano kung nagsumus kay Marlon? Sa Pasay ko nahuli. Hindi niya nga ginawang magsumbong. Kasi kasama ko rin yun eh. Ay, syempre. Sa dito ko, kasi yung buong tigabangko, kilala ako lahat. Sabi sa akin ng mga tailor ko, kaya ka ng pera. Makita kita yung pitaka ko, kilala ko. Kaya ka naman. Yung taxi, oh. Kasama yung dalawang babae. Yung third siya sa third floor. Huwag nang gawin. Ba't alam nila? Hindi, yung dalawang babae kasama ko eh. Apartment nila yun eh. Ah, party mo. Siguro yung dalawa, sabi ng dalawa, ganito ka ano. Baka galit sila daw sa babae. Kaya sinumbong sa'yo. Ano maganda? Ganda. Okay. Kasi, Nakikwento niya rin. Kaya lang. pag nagsumbong, wala akong kaalam-alam. Wala akong kaalam-alam. Sino ang dapat sisihin? Kayo. At
Ang dapat sisihin yung nagsumbong. Wala ka dapat alam. Oo. Kasi Yun ang ilipas dapat din yun eh. sisihin yung Ang bigat ng nagsumbong. pinapil ko noon. Lahat binigiba ko dito sa bahay. Di ba? Yung mga bote, lumilipad dyan. Lumilipad dyan. oo. Alam, may i-explain ako dyan. Kasi ganito, halimbawa, kilala siyang mamamatay tao. No, babae yan binabaril niya, halimbawa lang. May nagsumbong. Talok totoo na huli, di binaril niya, patay. O sino ang sisisihin? Nagsumbong. Kung hindi siya nagsumbong, Walang walang mangyayaring Buti krimen. sa inyo, walang nagsumbong. Kakampi niyo pala si Marlon. Pareho sila Eh, pareho kami. Kanya-kanya kaming hotel kung saan. Pastor. Hindi kasi yung asawa ko talagang lapit din ng babae. Kasi ano yan rosy chick yung natalo sa inyo. Tsaka yun talagang tennis player yan. Tsaka lahat na matataas dito. Cheris Pavilion, kung di namatay yun. Hindi tayo. Josephine, Villaman. Walang hindi nakakakilala. Rural Bank, may-ari ng Rural Bank. Kilala siya. Mayroon pang kasabihan na ganito. Alam mo, Mari, hindi lalapit. Nagmamalasakit lang ako. Yung parang magpapahaba. Oo, delikado eh. Halimbawa ako lalaki. Oo. Lalaki ako, talagang pwede akong gumanyan. Nagloko yung asawa ko. Halimbawa lang to. May nagsumbong sa akin, nagmamalasakit lang ako sa iyo, Edgar. Ang asawa mo may lalaki. Hindi, pinatay ko pa yung dalawa. Siyempre, may Oh. hindi Sino ang may kasalanan? nagsumbong. Nagsumbong. Kung walang nagsumbong, wala akong napatay. Pero hindi makulong yung nagsumbong, ikaw pa rin yung makulong. Oo, may Oo nga, ako ang makukulong. Kaya lang, ang krimen na nangyari, dahil doon sa sumbong. Wala sanang mangyayari. Wala sanang mangyayari. Pastor, kung may nagsumbong, yari kayo. Okay, kalimutan na natin yan. Sister pa, palaban niyo. Ako, pastor. Kalimutan na natin. Okay. Unawaan mo na na si Kristo ay nasa atin na, 'di ba? Siya ang daan, katotohanan at ang buhay at walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo na may Kristo, sigurado na tayo sa langit ang tungo natin. Sigurado na tayo. So, be happy. Lagi na lang tayong magalak, ang sabi ni Pablo. Be happy. Nakikita tayo. Huwag tayong malungkutin. See you in heaven. Ang liwaliwanag, ang Bible ang nagsasabi, salita ng Diyos yan. Hindi yan sinungaling. It will happen, mangyayari yan. So, hindi na ako alipin. No? Hindi na tayo alipin. No? Tayo ay malaya na. Pinalaya na. No? Okay? 33. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailanman hindi kami naalipin ni Numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Pwede mo namang sagutin ba yan? Nasabi ko na yan, uulitin mo lang. Kasi po, hindi tayo na nakakulong dahil tayo ay lahi na ni Abraham, dahil si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Hindi nakakulong. Sabi pangako. Ang sabi mo nakakulong. Hindi. Ang sabi, hindi na tayo. Hindi na tayo alipin. O dahil Hindi na kami, tayo alipin lahi kami ni ni Abraham. O kasi, ito ikukwento ko sa inyo. Ang lahi ni Abraham, sila lang talaga ang sigurado sa langit ang tungo. O, kaya nga, pag hindi ka Hudyo, ano ka? Pag hindi ka Hudyo, Gentiles ka. Pag sinabing Gentiles, ano ang ibig sabihin ng Gentiles? Makasalanan. Saan ang tungo ng makasalanan? Vietnam. Sa impyerno. Kaya itong Hudyo, sigurado talaga sila. Diba? As it is written, all Israelite are saved. Ang Hudyo at Israelita at Hebreo, lahi ni Abraham. Ang pinagmulan niyan si Abraham. Kaya, sinasabi nung mga ang kausap dyan ni Jesus, itong mga Israelita yan eh. Sabi ng Israelita, hindi kami alipin. Kailan. Hindi kami slave, di ba? Kasi, sure bull, sa salitang sanggano, sure bull na save sila, di ba?
John 4:22, nagmula ang kaligtasan sa mga Hudyo. Di ba? O, di ba? Ibabalik ko na naman doon sa lagi kong sinasabi sa inyo. Galatia 3:29. Kung sino nakakamemorya sa inyo, assignment nyo yan. Wala. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga lahi ni Abraham. yes, At kasama kayo sa pangako ng Diyos. yes, if you belong to Christ, you are Abraham's seed. Siya ang ating tatay, si Abraham. Kaya tayo ngayon, malaya na, di ba? Hindi na tayo alipin. Dahil kay Abraham, dahil kay Kristo, naging lahi tayo ni Abraham. Pero kung wala naman tayong Kristo sa buhay natin, hindi tayo magiging lahi ni Abraham. Oo. Ngayon, unti-unti nyo nang nakikita, ha? Unti-unti nyo nang nalaman. Hindi ko kayo tatantanan. Hindi ko kayo sabi, sino ba yan? Mike Enriquez ba? Patay. Patay na yan. Ako ang pumalit. Hindi ko kayo tatantanan hanggat hindi ninyo nauunawaan na tayo ngayon, dahil kay Kristo, naging lahi ni Abraham. At sila ay hindi slave. Bakit hindi slave? Si Abraham. Simula kay Isaac yan. Simula kay Isaac, pero hindi ko muna sasabihin kasi sasabihin ko sa linggo to. At pwede naman unahin ko na kayo para at least marinig nyo man sa linggo. No. Diba? Si Abraham, pinangakuan ng Diyos na manganganak ka. Yung si Sarah. Sino ang anak ni Abraham at Sarah? Isaac. Tama. Okay. Si Isaac, ang sabi sa Bible, siya ang anak ng pangako. Pangako. Si Isaac. Yung anak ni Abraham kay Agar. Ismael. Yes. Very good. Ismail. Anak ng ano? Ang tawag. Anak ng alipin. Very good na naman. Alam mo kung bakit? Si Agar ay alipin ni Sarah. Nakukuha niyo, ha? Si Sarah, pag alipin ka, property ka niya. Halimbawa ako, si Sarah o si Abraham. Pag-aari kita kasi slave ka. Ano man ang gawin sa'yo, dahil alipin ka, walang bawan. Pag-aari kita eh. Buntisan kita. Anong gawin ko sa'yo? Wala. At hindi kasalanan. Walang kasalanan. Nakukuha ba? Okay. So, anak ng pangako si Isaac. So, yung pangako kay Abraham, uulitin ko uli, hanggang downline, hanggang kay Jesus, ika-42 generation from Abraham. Pwera yung kay Adan, na kay Abraham, 20 generation yon. From Abraham to Jesus is 42 generation. Diba? Pag nanambalataya tayo kay Jesus, lahi na rin tayo ni Abraham. Siya ang ating ama. Binasa ninyo yan dyan eh. Pakibasa. Siya ang ating ama. Galatia 3:29. Kayo kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kita mo, inulit ko lang ha. Anak tayo ni Abraham. Di siya ang ating ama. Ama natin si Abraham. Bible lang may sabi. At lahat ng ipinangako kay Abraham, ano ang sabi? Tagapagmana tayo. Matatanggap din natin. Yan, di ba ang ganda ng pangako kay Abraham? Paulit-ulit ko itong sinasabi. Ano yung pangako? Pararamihin ko ang iyong lahi. Pangalawa, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. So, tayo mayaman na ngayon. Di ba? Bakit? Lahi tayo ni Abraham eh. At kung pinagpala niya si Abraham, magdarating ang panahon, Ate Lisa, maging totoo lang kayo, matutulad kayo sa amin ni Ate Lini. Tama, pinagpapala si Ate Lini. Tinan nyo, si Kuya Anton, pinagpapala. Ilang taon na yan si Kuya Anton? 28. Si Kuya Jeff, 43 years. Ako, 33 years. Kaya no retreat, no surrender. Ha? Huwag tayong bibitaw kay Kristo. Pwede kayong umalis sa church natin, basta lilipat kayo, si Kristo pa rin. Pero kung malapit lang ang lilipatan nyo, huwag na kayong lumipat.
Ano naman magkakaiba dyan sa amin? Pero kung Manila na kayo, Doon. talagang iiwan nyo na kami. Nakukuha ba? So, no retreat, no surrender. Kasi, tiis lang kayo. Magtiis lang. Within 10 years, malaki na ang pagbabago. Sa loob ng 10 taon, nakapagpabahay na kami. Pobre kami. Nandiyan kami sa Panamitan, 1978, pangalawa kong anak. Wala akong kapera-pera. Nakwento ko na ba sa inyo? Wala akong kapera-pera. Isugarol ako. Hay alay ako. Naikwento na. Hay alay ako, tumama hanggang 1,000. Kinabukasan ng anak. At ang nagpaanak, yung taga Panamitan din, hilot lang. Hindi namin kayang magpa-hospital. Kaya maraming namamatay sa pagpapaanak noong panahon kasi walang monthly check-up. Kinakailangan po. Kaya ngayon, konti na lang ang namamatay. Noong panahon, marami ang namamatay kasi kailangan ang monthly check-up. Kaya thank God, mapalad kami. Lahat ng anak namin sa kuwan lang, sa hilot. Hilot. Patay na yung hilot doon eh. Kalimutan ko sa Panamitan. Kaya, pag tayo ay manganganak, babae, hindi ako kasali. Pag ang babae manganganak, pinaghahandaan ko talaga yan. Dapat talaga pumanda. Para for security. Para maraming napapahamak pag hindi nagpa-doktor. Kailangan yan. Kaya nga, na-minimize na konti na lang ang namamatay. Kasi alam ka agad ng doktor, lalo na yung high blood, maraming namamatay sa high blood. Buntis ka, manganganak ka, pipilitin mo, iri ka ng iri, hindi mo alam, high blood ka. Ganun ka. Kaya ang ginagawa ng doktor, nalaman na tumataas ang BP, bibiakin ka. Biak ka. Hindi kaya ng hilot yan, yung magbiak. Hindi kaya. Ba't ang yun napunta sa pag-anak? Ba't tayo napunta? Ikinikwento ko lang na noon yung, di ba? Wala, hindi kami handa. Mabuti na lang na nahalo ako sa alay. Kinabukasan ng ano. Oo. Huwag niyo akong gagayahin, baka tumaya kayo sa waiting, ha? Baka kinabukasan manalo, ha? Wag. Nakatsamba lang yun. So, ganun. Hindi handa. Naranasan din namin yan, puro hilot. Totoo. Kawawa kaya kami, sa totoo na. Panamitan yun, year 1978. Pinagpala kayo yan. Yes. Kasi nakilala niyo ang pangatlo. Hindi kayo bumitiw, nagpatuloy kayo. Yes. Ganun din. Yes, 1978 yun. 1985, dito ako nakakilala. Sa Yemelin. 78, hindi, 85, lumipat kami rito. At 89, ang edad ako ng 89, year 1989, tumanggap ako sa Panginoon. Di ba? 78, nasa Panamitan kami, ang anak ni si Mrs., walang-wala, hindi handa. Pero simula noon na tumanggap ako rito, 1989, hanggang ngayon, 33 years na Kristiyano, 1989. Tama ba? Computer nyo nga. 89 plus 211, saka 34 na. Nadagdagan. No? 35 na si Ate Lini. 34 years ba? Ano po yan? Hindi. Wag na. Nakala ko, kinumpute mo. Ayan o, nakaanon. Hindi ko lalo kung ano. 1989? 1989 ako nakakilala. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Minus 2023. 30, almost 34. Sige na. Almost 34 years na na mananampalataya. Oh, kita nyo naman yung blessing, yung lagi kong sinasabi sa inyo, ha? Hindi naman totoo. 34. Oh,
Hindi naman ito totoo na hinahabol kami ng pera. Tinatatawa ko lang kayo kasi mayroon daw nag-post, sabi ni Mrs. na ang hirap naman, habol ako ng habol ng pera, hindi ko madakma, hindi ko abutan. Nawawala. Wala, hindi siya abutan. Oh, kaya parang sinasagot ko lang yun, pero hindi naman, eksakto lang yung blessing sa akin. Nagkaroon kami ng sariling bahay, nakakalibre kami lahat ng pagkain. Hindi nahirap. May nag-aabot pa sa amin. So, yan na ang sinasabi namin ni Ate Lini, na kung tayo hindi bibitaw kay Kristo, Hindi tayo pababayaan. hindi tayo pababayaan. Laging blessing ang darating sa atin. Yes. Kahit man tayo niloloko, kahit man tayo Mm. blessing pa rin. Many, many blessings. Kita mo, maganda ang patutuan ni Ate Lini. Hindi talaga ako natatanda. Okay. Okay, 33 na. Basahan na natin 33. 34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alisin ng kasalanan. Amen. Masasagot mo na yan. Alam mo na. Ano daw? Ang gumagawa ng kasalanan ay ano? Alisin ng kasalanan. Diba? Kanina ko pa yan sinabi. Pinalaya na tayo. Hindi na tayo ngayon alipin dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo naging lahi tayo ni Abraham. Diba? Ang ganda ng komunikasyon na yan. No? Oh, so, pag hindi na tayo alipin ng kasalanan, huwag na natin gawin kung ako dati babaero, hindi na ako ng bababae ngayon. Oh, kung ako dati mangingino, basag ulero, wala na ngayon yun. Saka hindi ko na kaya, burang na. Grabe, hindi naman. Makikipagbabag pa ba? Diba? 71 Hindi ka na matakbo pa rin po. Di na. Nagalit nga lang ako, sumakit ang dibdib ko. Ay, basta po, inom ka tubig. Nabutla ako dyan. Grabe talaga ang galit ko. High blood. Di ba? Sakit ng dibdib. Painom. Bigay ka agad ng tubig. Akala mo ako si Juan, Captain Barbell. Inatak ko yung ano ba yun? Yung barrier? Yung bakal? Binalibag. Sa galit ko talaga dahil yun ang kus eh. Eh kung jeep lang kami, may nakasakay na tao, papalo sa ulo, patay. Papalo talaga yun, di ba? Kitang-kita mo umangat. Pastor, nakita ko mga. Umangat. Sabi ko, hindi ko pa alam na kayo yung sakay doon. Ako ang sakay. Pagtingin ko ako sila, pastor pati. Patay. So kitang-kita mo pala, binuhat ko yung barbell. Ay, ako nagwala. Hindi pa rin maalis talaga pag nagsilak ko ng galit, ng pagkagalit. Hindi pa Totoo naman. basta. Tao kasi. Ano, tao talaga. Okay. So, hindi na tayo alipin ng kasalanan dahil kay Kristo. Dahil siya ang totoo. The truth shall set you free. Si Kristo ang katotohanan. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. So, napakaganda ng itong John chapter 8, 32, 33, 34. Lipat tayo kay Ate Lini. 35, Ate Lini. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang at magpakailanman. Ganda rin yan. Sige nga. Sige nga. Ano ang inyong mai-explain dyan? Ang alipin daw ay ano? Kasi po kung tayo alipin pa, hindi tayo kabilang sa lahi ni Abraham o sa lahi ng Panginoon. Pero kung tayo ay lahi na ni Abraham, sa habang panahon, kabilang na tayo sa kanyang lahi. Yes. Ang ibig sabihin, tagapagmana na tayo. Anak Di ba? tayo, anak. Oh, ano ang sabi sa John 1:12? Memoryado mo yan. Sige nga. John 1:12. Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sarili. Hindi. Ay, John John 1:12. 1:12. Ano pala? Ano ba? Nakalimutan na. Ang lahat. Subalit, ang lahat ng tumanggap at nananampalataya kay Yesu Kristo ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo ngayon ay anak ng Diyos, mayaman ang Diyos eh. Paghihirapin ka pa ba? Tagapagmana tayo. Di ba? Kaya lang, dahil kayo ay baguhan pa lang, 1 taon pa lang kayo, si Ate Lisa ilang buwan pa lang, wala pa, hindi pa kayo aanin. Kasi, di ba?
Pwede bang magtanim ka ngayon, aani ka kaagad? Hindi, matagal. Buwan, taon. Bago ani. So, tayo daw ay anak na ng Diyos, hindi na tayo alipin. Dahil ang alipin, walang mana. Nakukuha niyo ba? Ang alipin kasi slave lang yan eh. Oo, walang mana yan. Yung lahi ni Ismael, alipin yun. Walang mana. Kaya, pero pinagpala din. Marami ring natanggap na pera. Kaya lang, isinumpa. Malalaman nyo yan sa linggo. Kaya hindi ko na itutuloy. Iyan ang message ko sa linggo. Okay. So, maganda yung binasa ni Ate Lenny na ang alipin ay walang mana. So, ibig sabihin, kung tayo hanggang ngayon Gentiles, makasalanan, ano ang tawag sa atin? Alipin ng kasalanan. Wala tayong mana. Paano tayo pagpapalain? Nakuha niyo? Kaya mapalad tayo na anak na tayo ng Diyos, hindi na tayo alipin. At ang pangako kay Abraham, di ba? Matatanggap din natin yung binasa ni Ate Lisa. Natatandaan mo, Ate Lisa, yung mga binabasa mo? Ate Lisa, di ba? Lahat, ano ba yung pangako kay Abraham? Up to 1,000 generation, bless kita. Blessing, pagpapalain. No? So, total, maaga pa. Basahin natin Deuteronomy chapter 30, verse 15. Verse 15 ka, Ate Lisa, Deuteronomy. Ikaw naman, Ate Ana, 19. At ikaw naman, Ate Beth, 20. Hanggang 20 lang yata yan. Kaya wala na si Ate Lining babasahin. Deuteronomy chapter 30, verse 15. Tatalon ka, 19 na si Ikuan, 19 si Ate Ana, 20 si Beth. Deuteronomy chapter 30, verse 15. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag 15 lang. 15, Oh, ano ang naintindihan mo? Binibigyan ko kayo ng buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Ano ang ibig sabihin niyan? Mamili ka. Ano ang pipiliin mo, Ate Lisa? Sagot ka agad. Siyempre. Buhay. Kasaganaan. Siyempre. O, kita nyo. Pag sinabi kasing buhay, di ba? Binasa mo kanina sa John 14:6, maliwanag na sinabi, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, si Kristo yan. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya mapalad tayo na may Kristo. Pinili natin ang buhay. O, kapag pinili mo ang buhay, ang kasunod, kasaganaan. Mananagana tayo, di ba, Ate Lini? Mananagana tayo eh. Mananagana rin kayo. O, di ba, liwaliwanag? Si Kristo ang buhay. Laging si Kristo. Kaya hindi tayo nagkamali. Kaya ako, yan lang ang itinuturo ko. Wala nang iba, si Kristo. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay. So, pinili niya. 19, pakibasa. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo, at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Amen, tatagal pa, oh. Di ba, ang sabi ng Diyos, kung ako sa inyo, Buhay yung buhay ang piliin nyo. Eh bakit ang daming tao kamatayan ang pinipili? Hindi si Kristo. Kung saan, ibang Kristo eh. Sa sabungan,
Ay, nag-ano, sa wala sa Ibang Kristo hinahanap nila, puro sugal. Ayan na, ang liwaliwanag, di ba? Ang sinabi, kung ako sa inyo, ang piliin nyo ang buhay at mananagana pati yung mga anak mo, di ba? mabubuhay ng Mabubuhay pa no? O, di ba? Ano lang itinuturo ko sa inyo? Salvation. Sigurado sa langit ang tungo natin. Hahaba ang buhay natin. Pag napili mo si Kristo, hahaba ang buhay mo. Di ba? Liwaliwanag. O, pangatlo, pagpapala. pagpapalain ito na. Ang buhay, mananagana ka. Pag pinili mo ang buhay, pag pinili mo si Kristo, mananagana ka. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Amen. Hindi sinungaling. Tiyaga lang. At maging totoo. The truth shall set you free. Di ba liwaliwanag? Tiyaga lang. Huwag magmadali. No? Okay. 20. Meron ba 20? Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong sarilahi ay mabuhay na matagal sa lupain pinangako niya sa ninuno sina Abraham, Isaac at Jacob. Amen. O ano lang daw ang gagawin natin? Simpleng-simple. Ibigin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Simpleng-simple. Hahaba ang buhay at giginhawa. Magle-bless. Oh. So, dyan sa group natin, 4 lang kaming matagal na. Kaya kaming 4 na matagal na, si Kuya Jeff, Kuya Anton, Ate Lene, at ako, umaani na. Yan kasi, yan lang ang ginawa namin eh. Mahalin ang Diyos. Mahalin ang Diyos. Di ba ano ang sabi ko sa inyo doon sa 10 verses? Mark chapter 12, verse 30-31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahalin ang Diyos ng buong puso. Di ba? Mahalin lang ang Diyos, ang liwaliwanag. Kaya ako, hindi ko kayo tuturuan ng sabi-sabi. Di ba? Maraming sermon ko na yan eh. Ayaw ko ng sabi-sabi. Ang gusto ko, biblikal, nakasulat. Yan ang itinuturo ko. Hindi ako sinungaling. At nababasa nyo eh. Nababasa nyo ang liwaliwanag. Piliin natin ang buhay. Sino ang buhay? Si Kristo. Sino ang katotohanan? Si Kristo. Diba? Ang sarap, Ate Lene, na nare-recall natin. Ba't ito ang ibinigay sa akin ni Lord na sabihin sa inyo? Para lalo kayong maniwala. Kasi baka sabihin, binubula lang kami ni Pastor. Pwedeng ganon, di ba? Kasi gusto lang naman ni Pastor na marami siyang kabig. Maraming kabig ba ang tawag doon? Yung maraming membro. Hindi. Alam niyo, sa totoo lang, mas gusto ko. Kahit kaunti, basta quality. Ayaw ko ng quantity. Diba? Ang quantity, maraming kayo, ang saya-saya nyo, pero hindi naman totoo. Peke. Kahit kaunti tayo, basta quality. Talagang solid. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi sinungaling ang Diyos. Tutuparin niya ang pangako kay Abraham. Niliwanag ng Deuteronomy. Maliwanag na maliwanag. Meron ba kayong tanong? Kasi, baka matagalan na naman kayo. Meron pa tayong 20 minutes, pero pwede kong putulin. Kaya kita nyo, pagka kayo na napili, ano, ako, pinapanagalan ko yung mga ano sa akin. Ako rin magpalain ko. Kanina, nakita ko kay Jopa. Kung sa utang, bigyan ako ng Jopa na gumanda. Pagdaan kong gano'n, may nagawit sa akin ng gumanda. Pag gano'n ko ulit, 7 pesos, ay, 7 natin, nakikita sa akin. Ano ito? Sa may mga daan, te, para makadaan. Dadaan din. Makadaan din. Ang daan natin, mag-pray muna kayo bago kayo lumabas ng bahay. Amen. Basta lagi kayo mag-pray. At pag uwi nyo, tumanggap kayo ng blessing. Magpasalamat po kayo. At huwag niya kakalimutan si Lord sa linggo. Oo.
Kasi di ba, ibigin siya ng buong puso eh. Pag wala kayong inabot na tumanggap ka, magagalit si Lord. No? Total lang, offering lang naman tayo. Alam mo, sa iba, kung tithes yan, yung 1,007, magkano na ibibigay? 170. 170. 170. Eh ako ayaw ko ng ikapo na gusto ko yung love. Yung gusto mo. Alam ni Ana yung pag nag-kaya ko. Alam ko number mo. 9. Hindi naman ako. Kasi ang ano nga lang sa akin, hindi sabay-sabay ang bibig. Hindi ako dito katulad ng aking si Katapusan. Hindi. Kung kailan ipadala sa akin ang Saka, ito pa, ang sikreto ko sasabihin ko na sa inyo. Ha? Total, may oras pa naman. Katulad ng kinikwento ni Ate Lynn. Ang sikreto ko, di ba? Mahal ko si Lord. Kumikilos ako na maraming na tumatanggap. Dahil si Ate Lynn naman, si Andres, dinadala rin nila na tumatanggap. Okay, isa yan sa nakikita ni Lord. Tapos nag-preach pa ako doon, nagba-Bible study pa tayo. So, ang ginagawa ni Lord, di ba? Ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your father, honor your mother. Kaya ako, di ba siya father, nagbibigay ako sa kanya with love. Yun ang sikreto. Yung binibigay ko sa kanya, hindi ko siya kinukontrol sa ikapo lang. Diba? Pero wag niyo akong gagayahin, ha? More than ikapo ang ibinibigay ko. Dahil yan ang pagmamahal ko, hindi pwedeng busalan. Hindi pwedeng kontrolin. Diba? Sino, marunong ba kayo magmahal? Mahal mo ba asawa mo? O diba? Bibigay mo lahat ng ikasisiya niya. Ganon din, bibigay ko lahat sa ikasisiya niya. Kaya, ito na ang blessing. Honor, ha? Honor. Ang mga anak ko, honor your father, honor your mother. Hindi kami pinababayaan katulad ni Ate Lily. Hindi pinababayaan ng mga anak. Oh, so, dahil yung mga anak namin, ino-honor kami, binibigyan kami, lalo din silang pinagpapala. Nakukuha nyo? Kasi, yun, nagtatrabaho ako. Noon pa, walang sweldo. Basta sa ganitong gawain, matagal na. Po, yan, wala akong sweldo. Hindi lang dito sa atin. Matagal ko na ginagawa yan. So, nakikita yan ni Lord. Pagpapalain niya, mga anak ko. At yung mga anak ko, ang inuutosan ni Lord, bigay sa akin. Oh, at ang resulta pa, ito ang sekreto, ang resulta pa, lahat ng anak kong nagbibigay sa amin, pagpapalain din kasi yan ang promise ni Lord. Nakukuha niyo ba? Oh, change reaction, lahat. Dahil sa ginawa namin, lahat ng anak namin pinagpapala. Yan ang sikreto. Kasi siya nung hindi nagbibigay sa akin. Ay, hindi bali yan. Yan ang laki mo. Oo naman, yun ang bigay niya Yan ang sa'yo. lahat. Yan ang laki. Bakit daw pumikin? Saka, yun talaga, ano wala mangyayari. Hindi ko Yan ang swerte mo. Pinapabayaan Yan niya. ang swerte Kahit mo. napagod na pagod ako, ang pagkain niya niya, iba, hindi ko yung, kasi hindi masyadong kompleto ang isip. Ang pagkain niya, yung mga oatmeal, ganyan, yung mga, kasi yung malamamot sila, so, kasi yung Swerte station niya. talaga yan, batang yan. At ang damit niya, tingnan mo yan, terno ang damit niya. Oo, Oo. hindi ka nakita kong boy-boy ko. Tapos yun, pagkagabi yan, may maganda rin yung pajama niya kasi malamig na yun. At kapalit ko yan, matulog. Ang laki ng kama namin. May kama, akong malaki. Saka iba yung kama niya. Pero magkatabi na kayo. Maluwag pa rin yung kama. Kasi bago umalis yung mga anak ko, inano kami. Tsaka ibibigin sa iyo yan. Mahal nila yan. May tanong ba? May katanungan ba? Kung wala nang katanungan, closing prayer si Ate Ana. Ayun. Ate Ana. Kaya kayo, huwag kayong bibigay, magpatuloy kayo. At sinasabi sa inyo, mari ito, pupunta ka sa palengke, madaling araw. Mag-pray ka muna, na ingatan kayo. Oo, At nakakatakot. habang nagtitinda kayo, nagluluto ka, pag-pray mo yung niluluto mo, maubos, ganyan. Pagkatapos, magpasalamat ka rin sa Panginoon. Walang mawawala sa atin kung dami kayo nagpapasalamat. Wala.
Okay. So, salamat po. Closing prayer tayo, Ate Ana. Pray po. Panginoon, maraming salamat po sa hapon po ito at marami po kami pakinggan at natutunan sa mga salita mo, Panginoon, na tumagos po sa aming puso. Panginoon, maraming salamat po sa binibigay ng pag-ibig sa amin sa araw-araw, Panginoon. At ingatan mo po kami sa aming pag-iwalay ng hapon sa mga maraming salamat po sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Very good.